Mga fanay, binakbakan ang banta kay Kim or kung sino man yung nagbabanta kay Kim. Nagde-demand ang mga fanay ni Kim Chiu sa management nito na aksyonan ng death threats laban sa actress. Say nila, dapat ma-alarma ang management sa ganitong messages lalo't ibang buwan na ito nangyayari. Ilang buwan. Kumbaga months na rin ito na nangyayari. Ayan. Ako, pabor ako doon na hindi pwedeng manahimik lang because death threat is death threat, di ba? Yung parang para alamin kung halimbawa ang lakas ng loob nung nagko-comment, nagsasabi na bigay mo sa akin ang address mo at pupuntahan kita at binabanggit. Ibibigay talaga. Hindi, yun nga at at binabanggit yung ano yung gusto niyang gawin. Pero sabi nga ang mga nagbabanta naman hanggang banta lang yan. Pero who knows? Diba malay natin, nasa tamang pag-iisip pa yung taong yun para nga i-post niya yun or mag-comment siya ron na pag malaman ko lang yung address mo, Chu. Yung mga ganyan. Ang pangit kasi dito sa sitwasyon natin dito sa yung thinking ng ibang mga tao na kung kailan may nangyayari, doon lang umaaksyon, doon lang tayo natututo. Katulad niyan, di ba yung mga pagbaha ng ganyan, doon lang tayo natututo kapag meron ng nategi, marami ng nasalanta. Ngayon, di ba, wag na natin hintayin na meron mangyari doon sa isang tao, lalong-lalo na kay Kim, bago tayo umaksyon. Pahanap na nila yun. Ipahanap na nila yun, and then dagdagan na ng security si Kim. Di ba? Hindi naman sa OA, hindi tayo nagpapaka-OA. Kasi, totoo lang, may mga nagme-message din sa akin directly na nag-aalala sila. Yes! Na nag-aalala na sinasabi, wala bang gagawin ng management. Correct. Pero hindi nyo kasi alam baka meron na. Hindi lang, kasi pag mga ganitong medyo delikado ang sitwasyon or para sa safety ng isang tao, hindi nila pinag-uusapan yan online. Hindi nila binobroadcast, sabihin, magdadagdag kami ng security, meron kaming ganito. Hindi nila po pwedeng sabihin yon. Dapat within the group lang yan. Para at least hindi magkaroon ng idea kung sino man yung gagawa ng masama, kung paano niya aatakihin yung kanyang target. Kasi for example, Ray, bawa ikaw, makatanggap ka ng death threat. Yung serious na death threat, yung gano'n, may nag-comment sa'yo na makita lang kita sa chuchugi kita. Ay, delikado yun, nakakatakot kaya nga yun. Kung ako nga, nilalagay ko yung situation ko dun kay Kim. Halimbawa, kung hindi man nababasa ni Kim yun, pero kaya lang dun nag-message sa part-time, para ako matatakot ako kasi death threat pa rin yun At saka hindi ako magkakaroon ng peace of mind. Hindi ko alam kung meron ganito si Kim na medyo natatakot na rin siya, nagkakaroon siya ng peace of mind. Kasi pag ganyan kasi malilimitahan na yung mga dating ginagawa ni Kim, lalo yung pagtakbo niya, di ba pagsali-sali niya sa mga fun run or mga pagraran nila ni Paolo, siyempre paano siya makakatakbo? Paano niya magagawa yung mga bagay na ginagawa niya dati kung at the back of her mind merong anytime baka pwede siyang atakihin or pwede siyang itumba or something, mga ganon. Kaya tama lang naman na aksyonan na, pero wag niyong pangungunahan kung ano mga dapat gawin para protektahan si Kim, kasi baka naman yung iba kasi sumausaw at magkaroon sila ng idea, ay ganyan, di ba? Dapat ganito, ganyan. Hindi, tsaka yun, parang ano bang meron kay Kim? At ano ba nagawa ni Kim? Doon sa mga yun ang tanong. At ganun katindi yung galit, umabot sa death threat, sa threat na yun. Kasi dati naman, marami rin naman sikat na artista, pero hindi ko matandaan yung nakakabasa ako ng ganon. Usually sa mga nga yan Kaya lang ngayon lahat kasi siguro matinding inggit. Hindi ko alam kung ano pinanggagalingan ng inggit na to. Kung inggit dahil yung inaasam nyong kasikatan ni Kim hindi nangyari sa inyo at hindi malaman kayo nakatungtong sa showbiz, or dahil nainggit kayo dahil mas umaalagwa ang karera ni Kim kaysa dun sa sinusuportahan yung artista. Huwag ganon, kasi hindi naman lahat ng luck or swerte ng isang tao ay pare-parehas. Meron talagang nabibigyan ng bonggang-bonggang swerte. Di ba meron mang hindi? Baka hindi lang ito ang panahon ng inyong artista, kumbaga, or hindi nyo panahon, or baka hindi na talaga nyo ma-achieve yung ganyan. Pero bakit nga? Huwag nyo naman ganunin yung tao. Wala namang ginagawa sa inyo. And sa totoo lang, nakakatulong, nagbibigyan ng kasiyahan, tapos bigla ninyong pagbabantaan. Parang hindi ko makuha anong konsensya. Anong isip kayo? Anong kademonyohan ba ang yun na sabihin natin. Totoo lang. Anong kademonyo ba pumasok sa isip ninyo? Unang-una nga sa sitwasyon nga, si Kim nga ang isa sa pinakamadaling lapitan na artista. Like,
nakikita naman natin kung paano siya makihalubilo sa fans eh. Hindi siya yung tipong tumatakbo, yung para lang makaiwas. Si Kim nga, kahit nga halimbawa yung sa Trinoma, ano na yung blue carpet or red carpet na yun, may time siya to hug yung mga fans niya talaga. Kaya nagtataka ako, saan ang gagaling yung matinding galit na yun? Na kailangan bang may ginawa ba si Kim sa kanya na tinakbuhan ba siya, inisnab ba siya, iniwasan siya, yung mga ganun lang. Yung galit ninyo, ipukol nyo na lang yan sa mga, alam naman nating gumagawa ng masasama at marami nang naapektuhan ng mga Pilipino. Correct. Yun na. Doon nyo na lang ipukol. Doon nyo na lang ibuhos yung galit. Doon nyo na lang ibuhos ang mga galit. nagnakaw sa atin. Kasi meron kayong karapatan na bakbakan itong mga to. Magalit kayo dahil nagbabayad kayo ng tax. Nagbabayad kayo ng tax. Lalo na doon sa mga talagang nakakaawa na naapektuhan talaga. Ang daming nagbuwis ng buhay, nasirang mga naipundar na mga kabuhayan, bahay, appliances, pati yung kinabukasan ng mga bata, mas saalang-alang. Doon nyo na lang ibuhos yung galit ninyo. Doon na lang kayo magbanta. Charot. Hindi, totoo naman. Actually, nakikita din naman natin yung galit nila sa mga taong involved na yan. Pero syempre, ayun kasi marami na security yung mga yun. Hindi nyo nga yata malapitan or natin malapitan yun dahil alam nyo na, mas magaling sila magtago. Kaya Deadma, wag na kayo masyado sa mga artista. Oo. Yun. Sana lumabas na nga, makita na ito kung sino man itong nagbabanta na ito. Para at least, seryoso ba siya? Kung seryoso ka, nako, rehas ka. Kulong. Correct. Ayun. Bulaklak ng City Jail, Part 5. Charot. Mukhang mainit na naman ang eksena. Lalo na kapag may isang tao o grupo na bumabatikos kay Kim Chiu at biglang sumugod ang mga fans para ipagtanggol siya. Hindi na nakapagtataka, malaki at solid talaga ang fanbase ni Kim at kilalang-kilala sila sa pagiging protektado, maalaga at very vocal kapag may naninira o nang iintriga sa kanya. Ang pagdepensa ng fans kay Kim ay hindi lang basta emosyon o pagiging fanatic. Ito ay bunga ng matagal na nilang pagmamahal at suporta kay Kim na ilang taon nang nagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanila. Pagod na rin sila sa paulit-ulit na maling impormasyon, pang-aasar at pangbabash na walang basehan. At syempre, para sa kanila, unfair na laging si Kim ang target kahit wala naman siyang ginagawang masama. Sa tuwing may kontrobersya, may isang bagay na hindi nawawala. Ang katotohanang malinaw kung sino ang minamahal ng tao. Kapag fans na mismo ang kusang gumagalaw, ibig sabihin ay sobra-sobra na ang nakikita nilang unfairness o toxicity laban kay Kim. Si Kim Chiu kasi, sa lahat ng pinagdaanan niya, career struggles, personal na intriga, heartbreaks, bashers, lagi siyang bumabangon ng may ngiti at yun ang dahilan kung bakit solid ang suporta sa kanya. Kapag may umaatake sa kanya, natural lang na ang mga fans ay lumalaban, hindi para gumawa ng gulo, kundi para ipaalala na hindi nila hayaang tapak-tapakan ang idol nila. Nakikita rin dito na malayo na ang narating ni Kim bilang personality. Mula sa pagiging underdog noon, ngayon ay protektado na siya ng malawak at loyal na community na hindi pumapayag na may manakit sa kanya ng walang dahilan. Masasabi ko sa balitang ito ay malinaw na patunay kung gaano kalakas ang connection ni Kim Chiu sa kanyang supporters. At sa panahon ngayon na napakadaling mambash online, mahalaga na may mga tao handang magsabi ng tama na at tumindig para sa tama. Sa dulo, ang pinakamahalaga, mas na-inspire si Kim na magpatuloy dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. May libo-libong tao ang handang ipagtanggol siya anumang oras. Ang pangyayaring ito ay muling nagpapakita ng lakas ng komunidad ni Kim Chiu. Isang fandom na hindi lamang tagapagpalakpak, kundi tagapagtanggol kapag may umaatake sa kanilang iniidolo. Hindi ito simpleng pag-aaway online. Ito ay manifestasyon ng solid loyalty, ng pagiging pagod ng mga fans sa paulit-ulit na pangbabash na madalas ay walang basehan. Sa totoo lang, kapag fans na mismo ang kusang sumugod at bumuweltang pabalik, hindi iyon dahil gusto nilang maging toxic. Ginagawa nila iyon dahil may mali nang nangyayari. Kapag ang isang tao, influencer o basher ay lumalampas sa respeto, natural lang na ang suporta ng fans kay Kim ay nagiging praktikal, aktibo at marunong manindigan. Hindi may kakailang-ilang tao na ring target si Kim ng mga tirada mula sa memes, pangungutya, hanggang sa malisyosong haka-haka. Pero sa lahat ng iyon, never siyang bumaba sa level ng negativity. Lagi siyang professional, mahinahon at nakatuon sa trabaho. Kaya naman ang mga fans, hindi lang basta tagahanga. Sila ay parang extension ng boses ni Kim.
mga boses na nagsabing sapat na ang pananakit at paninira. Kapag ang fandom ang kumilos, may epekto. Kadalasan, napapatahimik ang bashers dahil nare-realize nilang hindi sila pwedeng umasta ng parang walang maninindigan sa katotohanan. Ang mga fans ni Kim ay parang shield kapag may unfair criticism. Sila ang humaharang. Kapag may fake news, sila ang naglalabas ng receipts. Kapag may pambabastos, sila ang unang pumupuna. At ang pinakamaganda rito, hindi nila ito ginagawa para makipag-away. Ginagawa nila ito dahil nakikita nila kung paano magtrabaho si Kim ng walang bahid ng drama at kung paano siya patuloy na nagbibigay ng inspirasyon kahit lagi siyang sinusubok. Sa kabuuan, ang isyung ito ay hindi lang tungkol sa fans versus basher. Ito ay kwento ng pagmamahal, proteksyon at pagbibigay halaga. Ipinapakita nito na sa kabila ng ingay ng social media at toxic culture, may mga taong handang tumayo para sa positibong halaga, respeto, katotohanan at pagkatao. Sa huli, ang pinakamalinaw na mensahe ay ito. Habang may mga taong patuloy na naninira, mas marami ang nagmamahal. At kapag organisado at solid ang pagmamahal na yon, walang basher ang mananalo. Ang sitwasyong ito ay malinaw na patunay kung gaano kalaki at katatag ang suporta kay Kim Chiu. Sa dami ng taon niya sa industriya, hindi na bago na may mga taong sumusububok manira. Pero ang hindi napuputol ay ang solid na pagmamahal ng fans na palaging handang tumindig para sa kanya. Ipinapakita rin itong hindi na basta-basta ang panahon ngayon. Hindi na tahimik ang fans kapag may hindi makatarungan. Kapag may nang-aapi, may nanlalait, o may gumagawa ng kwentong walang katotohanan, agad silang sumusugot para ipakita na mali yun at hindi nila hayaan na si Kim ay masira ng walang laban. At sa kabilang banda, ito rin ay reflection ng character ni Kim. Dahil sa pagiging mabait, hardworking, at hindi marunong manakit ng tao, marami ang nagmamahal at nagtatanggol sa kanya. Kapag ang isang artista ay tinatanggol ng ganito, ibig sabihin ay napatunayan na niya ang sarili niya, hindi sa intriga, kundi sa pagkatao. Sa dulo, ang pinakamahalagang punto, mas malakas ang boses ng nagmamahal kaysa sa nambabatikos. At sa kaso ni Kim, klarong-klaro na hindi siya nag-iisa. May buong komunidad siyang handang sumalo at pumrotekta anumang oras.